Magandang araw po sa inyong lahat mga lolo, lola, tito, tita at sa mga kapatid na sumusubaybay sa ating programa. Ngayong araw, may dala akong paksa na siguradong magpapagulat at magpapaisip sa inyo tungkol sa mga pagkaing inihahain natin araw-araw sa ating hapagkainan. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit punong-puno ang mga ospital ngayon? Bakit ang mga malulubhang sakit tulad ng cancer, labis na katabaan, obesity, diabetes, o ang pagkalimot o Alzheimer's disease na nagnanakaw ng mga alaala ng ating mga nakatatanda ay napapaaga ang pagkatok sa buhay ng mga tao? Ang sagot po ay hindi malayo. Nasa mga isinusubo natin ito araw-araw. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ngayong araw, gamit ang mga pinakatumpak na datos mula sa siyensya, ibubunyag ko ang 5 klase ng pagkain na sobrang pamilyar at halos hindi na natin pinapansin ngunit tahimik na nagpapataas ng panganib ng pagtaba, kanser at sumisira sa ating utak. Hindi ko lang po sila sisisihin. Nandito ako para bigyan kayo ng mga pinakapraktikal at pinakamadaling pamalit na pagkain. Handa na ba kayo? Magsimula tayo sa unang pagkain na may mataas na panganib. Ang mga processed meats o mga pinrosesong karne. Alam ko po na marami sa atin ang lumaki o nagpapalaki ng mga anak at apo gamit ang mga maninipis at mababangong cold cuts. Nandyan ang mga mapupulang hotdog na tuhog-tuhog sa labas ng eskwelahan, ang mga maling o hamon na palaman sa pandesal para sa nagmamadaling almusal, tosino at mga bacon na nakabalot na sa supermarket. Napakadali nilang lutuin at napakasarap. Ngunit ang katotohanan sa likod ng kaginahawaang iyan ay isang napakabigat na parusa sa kalusugan. Una, punong-puno ang mga ito ng napakaraming asin. Ang asin na ito ang numero 1 kaaway na nagdudulot ng high blood o alta presyon. Ang mataas na presyo ng dugo ay unti-unting sisira sa mga ugat ng inyong dugo na hahantong sa mga biglaang stroke at permanenteng pagkasira ng bato, kidneys. Kapag humina ang inyong mga bato, ang pabrika na naglilinis ng lason sa katawan, magdudulot ito ng sunod-sunod na pagbagsak ng inyong metabolismo ng inyong puso at direktang aatake sa inyong utak. Ngunit ang asin ay dulo lang ng problema. Ang pinakanakakatakot na katotohanan na ayaw ipaalam sa inyo ng mga gumagawa ng pagkain ay ang paggamit ng isang kemikal na tinatawag na meat glue o pandikit ng karne. Nagtaka ba kayo kung bakit ang mga hotdog o mga cold cuts sa supermarket ay may perpektong hugis bilog o perpektong hugis parisukat na walang kahit anong gulo? Tignan ninyo ang totoong baboy o baka mayroon bang parte ng karne na may ganyang kaperpektong hugis? Wala po. Mga kababayan, para magawa ang mga magagandang hugis na iyan, kinokolekta ng mga pabrika ang mga pinakamurang tira-tirang karne, litid at litid buto, cartilage mula sa mga katayan. Giniling nila ito hanggang maging malambot na masa at hinahaluan ng meat glue, isang industrial na enzyme na kayang pagdikitin ang mga protina. Pagkatapos ilalagay nila ito sa hulmahan, papatigasin para maging hugis, silindro o parisukat at gagamitan ng makina para hiwain ng manipis bago ibenta sa atin. Ang malinis na cold cuts na iniisip ninyo ay produkto lamang ng chemical at mga tira-tirang sangkap dahil ginawa ito mula sa mga tira-tira at chemical formal na idineklara ng World Health Organization WHO ang mga processed meats bilang group 1 carcinogen o mga sangkap na siguradong nagdudulot ng kanser sa tao. Ibig sabihin, ang antas ng kakayahan ng hotdog at bacon na magdulot ng kanser ay kasing tiyak ng usok ng sigarilyo. Lalo na ang panganib ng kanser sa bituka, colorectal cancer. Kapag nilunok ninyo ang mga karneng ito, ang mga artificial preservatives at pangkulay ay bababa sa inyong bituka, direktang kikiskis sa gilid ng inyong kolon at maglalabas ng mga lason na nagpapabago sa inyong mga cells. Bukod pa rito, ang napakaraming masamang taba, saturated fat, sa mga produktong ito ay patuloy na dadaloy sa inyong dugo, magbabara sa mga ugat at mag-iipon ng taba sa inyong tiyan. Hindi pa iyan nagtatapos doon. Direktang inaasinta ng pagkaing ito ang ating utak. Sa International Conference ng Alzheimer's Association, inilabas ng mga siyentipiko
ang isang nakakagimbal na pag-aaral. Sinubaybayan nila ang 130,000 tao lalaki at babae sa loob ng maraming dekada. Ang resulta ay nagpakita ng isang malamig na katotohanan. Kung kakain lang kayo ng 2 serving ng processed meat tulad ng 2 pirasong hotdog o 2 hiwa ng bacon kada linggo, ang panganib ninyong magkaroon ng Alzheimer's disease o malalang pagkalimot ay tataas agad ng 14%. 2 beses lang sa isang linggo iyan. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ano ang kakainin natin sa nagmamadaling almusal? Mga lolo at lola, tito at tita, ang pamalit dito ay napakalinamnam at masustansya. Imbes na mag-imbak ng cold cut sa refrigerator, ipinapayo ko na lumipat kayo sa mga dilatang seafood o yung mga isdang nakababad sa olive oil. Hindi po yung mga murang dilata na nakalubog sa tomato sauce na puno ng asukal. Hanapin ninyo ang mga dilatang mackerel, sardinas o tuna na nakababad sa purong olive oil. Sa Espanya ang tawag dito ay conservas at itinuturing itong mamahaling pagkain. Sa isdang ito makakakuha kayo ng purong protina mula sa malalim na dagat, walang meat glue at walang artipisyal na pangkulay. Higit sa lahat, punong-puno ito ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang natural na panlaban sa pamamaga, nililinis nito ang mga bara sa ugat, tinutunaw ang mga nakakalasong taba sa loob ng tiyan, pinapababa ang panganib ng kanser, at pinoprotektahan ang mga cells ng utak para labanan ang Alzheimer's. Dagdag pa rito ang olive oil sa dilata ay nagbibigay ng napakaraming polyphenol, isang malakas na antioxidant na nag-aayos ng mga nasirang cells. Sa isang maliit na pagbabago lang sa inyong kusina, tinanggalan ninyo ng pagkakataon ang 3 nakakamatay na sakit at binigyan ninyo ang inyong katawan ng natural na gamot pampahaba ng buhay. Kailangan ko po ng kaunting pabor. Napansin ko sa mga mensahe at komento na marami na palang nanonood ng aking mga video pero hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel. Pwede po bang pakicheck nyo lang sandali kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito. 2 segundo lang at malaking tulong ito para mas maraming tao ang maabot ng channel na ito. Nakatulad ninyo mga taong naghahanap ng tamang impormasyon sa kalusugan base sa siyensya. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang pagkain na may mataas na panganib, isang bagay na napakapamilyar. Isang matamis na patibong na madalas nating ipang-alo sa mga bata o pampabawas ng stress matapos ang nakakapagod na araw, ang mga candy o candy bars. Ang mga candy bars ay ginagawa sa mga laboratorio ng mga kemikal na pampalasa at hindi sa kusina. Ito ay pinagsama-samang bundok ng asukal, hinaluan ng mga murang vegetable oil at minsan ay may kaunting pekeng cocoa powder. Pero ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang listahan ng mga additives, emulsifiers, pampalapot stabilizers, matingkad na artificial food colors at artipisyal na pampalasa. Dati masaya tayong ngumuya ng mga malalambot na caramel o makukulay na gummy candies nang walang pag-aalinlangan. Ngunit bawat kagat sa mga iyan ay isang bomba ng carbohydrates na direktang inihahagis sa sistema ng inyong metabolismo. Ang napakaraming asukal na ito ay agad na papasok sa dugo. Pipilitin ang inyong lapay pancreas na magtrabaho ng labis para maglabas ng insulin. Kung magpapatuloy ang ugaling ito, mapapagod at bibigay ang inyong lapay na hahantong sa insulin resistance, ang pagbubukas ng pinto para sa type 2 diabetes at labis na katabaan, obesity. Gayunpaman, ang pinakamalaking banta ng mga kending ito ay hindi lang nasa asukal kundi sa tahimik nitong pagpatay sa mga mikrobyo sa ating bituka, gut microbiome. Kailangan ninyong malaman na sa ibabang bahagi ng ating bituka ay may isang napakagandang komunidad ng 39 na trilyong buhay na mikrobyo. Ang mga malulusog na mikrobyong ito ay hindi lang nakatambay doon. Sila ay mga tahimik na sundalo na araw at gabing naglalabas ng mga kemikal para patayin ang pamamaga, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at nagsasanay sa ating immune system. Ngunit kapag nilunok ninyo ang mga emulsifiers, ang nagbibigay ng lambot at kunat sa candy, walang alam ninyong pinapasok ang isang lason sa inyong bituka.
Napatunayan ng mga pag-aaral sa siyensya na ang mga industrial emulsifiers ay kayang tunawin ang nakaprotektang uhog mucus lining sa bituka na direktang pumapatay sa mga good bacteria. Kapag namatay ang mga sundalong ito, mabubutas ang harang ng bituka at tatagas ang mga lason papunta sa dugo na magdudulot ng pamamaga sa buong katawan, chronic inflammation. Ang chronic inflammation ang pinakamatabang lupa para tubuan at lumaki ang mga cancer cells. Hindi lang iyan, ang ating bituka ay direktang nakakonekta sa ating utak-gut-brain axis. Kapag nasira ang komunidad ng mikrobyo, aakyat ang senyales ng pamamaga diretso sa utak, magdudulot ng mga amyloid plaques na hahantong sa pagkalimot at magpapabilis sa sakit na Alzheimer's. Nakikita niyo po, isang kendi lang, pero ang kapalit ay ang pagbagsak ng buong sistema ng depensa ng katawan. Kaya kung kayo o ang mga bata sa bahay ay naghahanap ng matamis na merienda, mayroon ba tayong pamalit? Siyempre naman po, mayroon. Imbes na bumili ng mga kending gawa sa pabrika, ipinapayo ko na kayo mismo ang gumawa ng garapon ng natural na kendi na napakasustansya para sa inyong pamilya. Napakasimple lang nito. Gumawa kayo ng sarili ninyong trail mix gamit ang mga buto nuts at pinatuyong prutas, dried fruits. Pumunta kayo sa palengke o supermarket, bumili ng mga mani na hindi pa tinitimplahan tulad ng kasoy, almonds, walnuts o macadamia. Pagkatapos isangag niyo ito ng bahagya sa kawali hanggang sa lumabas ang mabangong amoy. Mag-ingat lang na huwag masunog. Kapag lumamig na ang nuts, haluan ninyo ito ng mga natural na pinatuyong prutas. Pinakamaganda yung organic at walang dagdag na asukal tulad ng pasas, dried cherries, cranberries o goji berries. Ang kombinasyong ito ay isang perpektong musika para sa inyong kalusugan. Ang mga dried fruits ay may mataas na ellagic acid at anthocyanin, mga natural na compound na may pambihirang lakas. Kaya nilang putulin ang supply ng dugo na papunta sa mga maliliit na bukol, kaya nagugutom at namamatay ang mga cancer cells bago pa man sila lumaki. Samantala ang mga nuts ay nagbibigay ng malusog na taba at napakagandang fiber. Ang fiber na ito ang pinakamasarap na pagkain para buhayin ang 39 na trilyong good bacteria sa inyong bituka. Kapag busog ang mga good bacteria, dadami sila, papatayin ang pamamaga, tutulungan ang katawan na sunugin ang taba at poprotektahan ang mga cells ng utak mula sa pagtanda. Ilagay nyo lang ito sa isang garapong salamin at takpan ng maayos. Sa tuwing naghahanap kayo ng makukutkot, kumuha lang ng kaunti. Nabusog na ang inyong paghahanap. Nang matamis, nagtayo pa kayo ng matibay na kuta para sa inyong kalusugan at itinaboy ang panganib ng cancer, obesity at pag-uulyanin sa pagtanda. Ang pangatlong mapanganib na pagkain na kailangan nating pangalanan ngayon ay ang mga chichirya o deep-fried snacks sa mga sari-sari store at mini-mart. Ang pinakakilala dito ay ang potato chips o iba pang klase ng chichirya. Alalahanin ninyo, ilang beses ba sa ating mga biyahe habang nakatambay sa gasolinahan o habang naghihintay ng masasakyan ay dumaan tayo sa tindahan at basta na lang dumampot ng malaking balot ng chichirya o kaya sa mga gabi ng panunood ng TV sa bahay, ang isang balot ng malutong na potato chips ay parang hindi pwedeng mawala. Mga lolo at lola, ang chichirya ay isang nakaka-addict na fast food na sinadyang gawin upang linlangin ang ating panlasa. Ang pinsalang dulot ng pagkaing ito ay nagsisimula sa proseso ng paggawa. Halos lahat ng chichirya at potato chips sa pabrika ay inilulubog sa pagprito gamit ang napakaraming murang vegetable oil na pinapakuluan sa napakataas na temperatura at ginagamit ng paulit-ulit. Kapag ang starch mula sa patatas o cornstarch ay humalo sa mainit na mantika, isang nakakabahalang reaksyon ng kemikal ang nangyayari na lumilikha ng isang lason na tinatawag na acrylamide. Baybayin po natin ACRYLAMIDE. Ang acrylamide ay hindi isang pampalasa. Sa mga laboratorio sa buong mundo, kilala ito bilang isang napakalakas na kemikal na nagdudulot ng kanser. Sa mga pagsusuri sa mga hayop, ang tuloy-tuloy na pagpapakain ng acrylamide ay nagpapabilis ng pagkalat ng cancer cells na hindi makontrol. At ang nakakalasong kemikal na ito
ay nakakalat sa bawat malutong na piraso ng chichirya na kinakain ng ating mga anak at apo araw-araw. Hindi lang iyan punong-puno rin ng asin sodium ang chichirya para pukawin ang inyong panlasa at pilitin kayong kumuha ng isa pa matapos ang isa. Ang asin na ito ay agad na magpapataas ng inyong blood pressure, magbibigay ng matinding pressure sa mga maninipis na ugat sa katawan at lalo na sa utak. Kasabay pa nito ang mga trans fats at saturated fats mula sa murang mantika na patuloy na mag-iipon ng kolesterol sa ugat na nagiging dahilan ng pagkirot ng daluyan ng dugo. Ang resulta, palaging kulang sa oxygen at nutrisyon ang inyong utak. Malinaw na ipinapakita ng mga pag-aaral. Ang madalas na pagkain ng ultra-processed na pagkaing pinirito sa maraming mantika tulad ng chichirya ay ang pinakamabilis na daan papunta sa obesity at mabilis nitong pinapataas ang panganib ng pagliit ng utak na nagpapabilis sa sakit na Alzheimer's pagtuntong natin sa katandaan. Ang mas nakakatakot ang chichirya ay perpektong halimbawa ng empty calories o walang kwentang kalorya. Ibig sabihin, bibigyan kayo nito ng napakaraming enerhiya. Ang isang balot ay pwedeng katumbas na ng kalahating araw na pagkain ninyo pero wala itong kahit anong fiber, vitamina o magandang compound para sa katawan. Isa lang itong makina na nagbobomba ng taba at lason sa katawan. At aminin natin, mayroon bang taong nagbukas ng chichirya na kumain lang ng isa o dalawang piraso tapos itinago na karamihan sa atin ay uubusin ito hanggang sa mumo at mantika na lang ang matira sa ilalim ng balot. Paano natin papalitan ang nakaka-addict at nakamamatay na chichiryang ito? Ang sagot muli ay nasa katalinuhan ng kalikasan. Piliin ang mga mixed nuts, mga buto, kasoy, pistachio, macadamia, butong kalabasa. Mayroon itong sariling lutong na nakakatuwang kainin at may natural na linamnam at alat na hindi magpapahuli sa kahit anong chichirya. Ang pinakamahalaga, puno ito ng plant protein, fiber at mga healthy unsaturated fats na napakaganda sa puso. Madali kayong mabubusog dito, kaya makokontrol ninyo ang sobrang pagkain sa mga pangunahing oras ng kainan. Ngunit gusto kong bigyan kayo ng isang napakahalagang payo bilang Dr. Pro Tip kapag bibili kayo ng nuts sa supermarket. Mag-ingat po kayo sa mga balot ng nuts na may kung ano-anong flavor. Kung nakasulat sa balot ay BBQ flavor, Thai chili, or sour cream and cheese. Mangyari po lamang na huminto kayo sandali at basahin ang likod. Kung makakita kayo ng mahabang listahan ng mga kemikal na mahirap basahin, mga artificial flavorings at sandamakmak na MSG, ibalik niyo po yon sa estante. Isa na rin itong nakakalasong ultra-processed food. Para maprotektahan ang inyong buhay, bumili lamang ng mga raw hilaw o simpleng roasted nuts na walang timpla o kaya ay may konting-konting asin lang. Iyan ang tunay na gamot para protektahan ang utak at puso na iniregalo sa atin ng kalikasan. Ipagpatuloy natin ang pagkilala sa pang-apat na mapanganib na pagkain, isang inumin na naging simbolo ng pagpawi ng uhaw sa maiinit na araw o sa mga salo-salo, ang mga soft drinks, regular o diet. Kahit pa ito ang pangkaraniwang soft drinks o yung may nakasulat na diet or zero sugar, mga tito at tita, ang buong kategoryang ito ay laso na tinimplahan ng tamis. Nung mga bata pa tayo, ang pagbukas ng malamig na cola at pagdama ng nakakakiliting bula sa lalamunan ay parang isang inosenteng kasiyahan. Pero sa likod ng nakakaakit na inuming iyon ay ang direktang pag-atake sa metabolismo ng ating katawan. Alam nyo ba na ang isang lata ng karaniwang soft drinks ay may humigit kumulang 9 na kutsarita ng puting asukal? Kapag inisang lagok ninyo ang isang lata, binubuhusan ninyo ng baha ng glucose, asukal ang inyong dugo. Hindi kayang gamitin agad ng katawan ang ganitong karaming enerhiya. Ang resulta, magkukumahog ang atay liver para gawing taba ang lahat ng sobrang asukal at iipunin ito bilang visceral fat na nakabalot sa inyong tiyan, bituka at atay. Kasama ng napakaraming asukal, ang soft drinks ay pinaghalo-halong chemical din, artificial food colors
tulad ng caramel color mula sa pabrika pekeng pampalasa para linlangin ang inyong dila at mga preservatives. Ang lahat ng lason na ito ay napatunayan na ng siyensya na nagpapataas ng panganib sa iba't ibang uri ng kanser. Dito maraming magdadahilan agad. Dok, alam ko pong masama ang asukal, kaya lumipat na po ako sa diet soft drinks. Nakasulat doon na 0 calories at walang asukal eh. Mga kababayan, ito ang pinakamalupit na kasinungalingan ng mga gumagawa ng inumin. Sa kasamaang palad, ang diet soft drinks ay hindi mas ligtas. Mas matindi at mas tahimik pa itong sumira sa inyong katawan. Totoong wala itong calories at hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Pero bakit ang daming umiinom ng diet soft drinks na tumataba pa rin at tumataas pa rin ang kolesterol? Ang lihim ay nasa artificial sweeteners, artificial na pampatamis tulad ng sucralose aspartame, sorbitol o xylitol. Ang mga kemikal na ito, pagpasok sa bituka ay hindi natutunaw. Sa halip gumagawa sila ng nakakalasong kapaligiran na pumapatay sa napakaraming good bacteria sa inyong bituka. Gaya ng ipinaliwanag ko kanina, ang mga mikrobyong ito ang inyong mga doktor sa katawan na nagpapanatili ng maayos na metabolismo at pumipigil sa pamamaga. Kapag pinatay ng artificial sweeteners ang mga good bacteria, nagkakaroon ng sitwasyon na tinatawag na dysbiosis o pagkasira ng balanse sa bituka. Nawawala ng kontrol ang katawan at agad itong lulubog sa chronic inflammation, pamamaga. Ang pamamaga ang mismong mitya nagigising sa mga natutulog na cancer cells. Bukod pa rito, ang pagkasira ng bituka ay nagpaparalisa sa inyong metabolismo, kaya mas madali kayong mag-imbak ng taba at mas mahirap magpapayat kahit pa wala kayong nakuhang calories mula sa diet soda. Ang mas nakakatakot dahil sa koneksyon ng bituka at utak, ang pagkakamatay ng good bacteria ay magpapadala ng lason sa utak na magdudulot ng pinsala sa nerves at mabilis na magpapataas ng panganib ng Alzheimer's disease. Nakikita nyo po, nakaiwas nga kayo sa asukal, pero ipinasok nyo naman ang bombang kemikal na naninira mula sa inyong bituka hanggang sa inyong utak. Dagdag pa rito ang mga artificial flavors at food colors sa soft drinks. Kahit anong klase pa iyan, ay isang malaking pabigat na kailangang salain ng inyong atay at bato. Kung gayon, ano ang dapat nating inumin? Mangyari po lamang natandaan ninyo ang banal na tatlo, Holy Trinity ng mga inumin para sa kalusugan na lagi kong ipinapayo sa aking mga pasyente. Numero 1 ay tubig. Pangalawa ay tsaa at pangatlo ay purong kape. Tungkol sa tubig, ito ang pinakamalinis na pinagmumulan ng buhay. Ngunit may maliit na babala po ako. Itigil na po ang pag-inom sa mga plastic bottles. Ang mga plastic bottle ay nag-iiwan ng mga microplastics, sobrang liliit na plastic sa tubig. Kapag pumasok sa dugo, didikit ang microplastic sa ugat at papataasin ng 4 na beses ang panganib ng heart attack at stroke. Magpakulo na lang ng tubig gumamit ng water filter at uminom gamit ang baso glass o stainless steel na tumbler. Numero 2 ay tsaa. Ang green tea o tsaa mula sa tsaang gubat ay isang kayamanan na puno ng EGCG, isang napakalakas na antioxidant. Ang matcha green tea, yung pinulbos na buong dahon, ay may mas dobling lakas ng proteksyon. Ang mga fermented na tsaa tulad ng black tea at oolong tea ay mayroon ding mga good bacteria at compound na sumusunog ng taba, pumipigil sa kanser at nagpapalinaw ng isip. Numero 3 ay kape. Ang buto ng kape ay may chlorogenic acid, isang himalang compound na kayang putulin ang daloy ng dugo papunta sa mga maliliit na tumor ng kanser, nilalabanan ang pag-ipon ng taba sa tiyan at pinoprotektahan ang utak sa pagtanda. Piliin ninyo ang tubig, tsaa o kape bilang kasama araw-araw imbes na soft drinks. At pakitandaan ang pro tip na ito. Huwag ninyong haluan ng gatas ng baka, cow's milk o dairy creamer ang inyong tsaa at kape. Ang mga protina sa gatas ng baka ay gagawa ng mga bula ng taba na babalot sa mga polyphenol, kaya hindi na ito masisipsip ng ating tiyan at masasayang lang. Kung gusto ninyo ng medyo creamy, gumamit ng kaunting unsweetened nut milk tulad ng almond milk o oat milk.
Iyan ang paraan para maprotektahan natin ang buong benepisyo na bigay ng kalikasan. Panghuli, dadako tayo sa panglimang mapanganib na pagkain, isang simbolo ng mabilis at nagmamadaling buhay pero may dalang binhi ng pagkasira, ang mga fast food burger. Siguro naman lahat tayo ay nakapasok na sa isang maliwanag na fast food chain, bumili ng mainit na burger para i-treat ang mga bata o kumain ng mabilis habang naghihintay ng jeep o bus. Mga tito at tita, kung kayo mismo ang bibili ng sariwang karne ng baka sa palengke, gigilingin ito, titimplahan at iihawin sa bahay, magiging isa itong masustansyang pagkaing may protina. Pero ang burger na nabibili sa mga fast food ay ibang usapan. Isa itong ultra-processed na produkto na idinisenyo para palakihin ang kita ng kumpanya habang pinapababa ang nutrisyon. Hatiin natin ang burger na iyan. Ang karneng nakapalaman sa gitna para maging sobrang mura ay bihirang gawa sa 100% na purong baka. Pinupuno nila ito ng mga extenders, processed soy protein, modified cornstarch, asukal at mga hydrogenated oils, napakalaso na trans fat. Ang mas malala, ang peking karneng iyon ay niluluto sa mga maruruming ihawan, naliligo sa mga murang vegetable oil na paulit-ulit na ginagamit na lumilikha ng sandamakmak na carcinogens, sanhi ng kanser. Susunod ay ang dalawang tinapay o buns. Hindi po iyang ginawa mula sa whole wheat flour na magbibigay ng kalusugan. Gawa iyan sa pinong puting harina, refined white flour, nilagyan ng maraming asukal para maging maganda ang golden na kulay. Pag naluto, hinaluan ng emulsifiers para manatiling malambot at sandamakmak na artificial preservatives para pwede itong itambak sa bodega ng ilang buwan nang hindi inaamag. Sa huli, para linlangin ang panlasa, lalagyan nila ito ng iba't ibang industrial na sarsa. Mga malalapot na likido na puno ng pampalapot, artificial food color, artificial na pampalasa, at syempre asukal na naman. Kapag kumagat kayo ng fast food burger, pinapasok ninyo sa katawan ang kombinasyon ng saturated fat, asin, kemikal na asukal, at 2 dosenang additives. Ang malupit na kombinasyong ito ay agad na magpapasiklab ng matinding pamamaga sa katawan, magpapahirap sa atay, sa paglilinis ng lason, sisira sa talas ng metabolismo na magdudulot ng pagtaba at uubos sa inyong mga brain cells na nagbibigay daan sa pagpasok ng Alzheimer's. Ang nakakalungkot pa, sa tuwing pipiliin ninyong kumain ng nakakalasong burger na iyon, ninanakaw ninyo sa inyong sarili ang magandang pagkakataon na kumain ng malinis, sariwa at punong-puno ng fiber at polyphenol na pagkain. Ang tanging mga sandatang kayang magprotekta sa inyong buhay. Mga minamahal kong lolo, lola, tito at tita, ang mga impormasyong ibinahagi ko ay maaaring nakakabigat sa inyong pakiramdam. Pero ang katotohanan ay talagang mapait. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang industriya ng pagkain ay madalas na inuuna ang kita kaysa sa kalusugan ng tao. Ngunit hindi po kayo walang laban. Pakinggan ninyong mabuti ang mga salitang ito. Ang kalusugan ninyo ay hindi idinidikta lamang ng inyong lahi o genes, kundi idinidikta ito ng inyong mga desisyon araw-araw sa inyong hapagkainan. Hawak ninyo ng buong buo ang kapangyarihan sa inyong sariling buhay. Bawat pagtanggi ninyo sa hotdog o cold cuts para pumili ng sariwa o dilatang isda sa olive oil, bawat pag-iwas ninyo sa chichirya para kumuha ng kasoy o mani, bawat pagtimpla ninyo ng malinis na green tea imbes na magbukas ng soft drinks. Bawat isang beses niyan ay direktang pag-uutos sa mga cells ng inyong katawan na muling mabuhay. Muli ninyong itinatayo ang kuta ng inyong immune system. Pinapatay ninyo ang apoy ng pamamaga at itinataboy ninyo ang mga multo ng cancer o Alzheimer's palabas sa inyong buhay. Gintong aral. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging isang malupit na pag-aayuno o sobrang higpit na diet. Huwag ninyong piliting baguhin ang lahat sa iisang araw. Magsimula kayo sa pag-unawa at pagmamahal sa inyong sarili. Pakinggan ninyong mabuti ang inyong katawan at piliin ang mga pinakanatural na pagkaing bigay ng inang kalikasan. Hayaan ninyong ang inyong hapagkainan ay maging lugar ng paggaling at hindi lugar kung saan nag-uumpisa ang sakit.
Umaasa po ako na matapos ninyong mapanood o mabasa ito, dadalhin ninyo ang mga kaalamang ito sa inyong mga kusina at lilikha kayo ng himala para sa kalusugan ng mga taong mahal ninyo. Kung sa tingin ninyo ay tunay na nakatulong ang mga ibinahagi ko, mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga kwento ng pagbabago. At huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe at i-share ang artikulo/video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Mga taong kailangan malaman ang katotohanan ito. Sama-sama nating palaganapin ang tamang kaalaman upang wala nang magsisi sa higaan sa ospital dahil lamang sa maling nakasanayan sa pagkain. Mula po kay Dr. Victor Castillo, taos-puso kong idinadalangin ang inyong masaganang kalusugan, malinaw na pag-iisip at isang buhay na punong-puno ng kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga susunod na programa. Maraming salamat po.